Iga ng pagtuklas sa katotohanan at paghahanap ng katarungan sa likod ng malalaking krimen. Yan po ang istoryang tututukan sa bagong programang hatid ng GMA Public Affairs, ang Pinoy Crime Stories. Itong bagong true crime anthology show hosted by senior news correspondent John Consulta. At ngayon, narito na. Kukonsultahin natin yan. Narito na ang pangunahing suspect sa programang yan. Good morning, John! Welcome sa Unang Hirit! Yes, magandang umaga, Igan. Susan, maraming salamat sa inyong pagbibigay sa akin ng pagkakataon dito sa Unang Hirit. Yan. Alam mo, itong panayin na to ay exclusive ni John. Mahilig sa exclusive si John. Congrats, Congrats dyan. sa bagong programa. At anong reaction mo nung ito'y andyan na, nasa harapan mo na at paghahandaan nyo na? Talagang mixed emotions tayo, Igan, kasi excited na nakakakaba. Pero naisip natin talagang nandyan ang Diyos na bibigay sa atin ng lakas. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. At talagang nandyan din yung suporta ng ating award-winning na team ng GMA Public Affairs sa pangungunan ni Sir Johnson Tam at ni Ian Simbulan na nakasuporta, nakatukod 10 ng mga bumubuo ng Pinoy Crime Stories mula sa ating cameraman, sa ating mga researchers, SPs, talagang world-class ang kanilang pinoprovide na suporta para sa show na ito. Eto, himayin na natin. Ano ba itong Pinoy Crime Stories at ano ang mapapanood natin dyan, John? Dito, Igan, makikita natin yung mga talagang tumatak at mga pinag-usapang mga Krimen. story at mga krimen na naging headlines ng ating mga balita. Ang problema lang kasi dito, Igan, pagka lumalabas sa balita, 2 to 3 minutes lang ang maximum, di ba? Pero sa Pinoy Crime Stories, talaga mga 20-30 minutes nating hihimayin ng todo. Lahat ng detalye. Paano nga ba nangyari yung krimen? Paano na-solve ito? At higit sa lahat, ang sa tingin ko, pinakapuso ng Pinoy Crime Stories, paano mabibigyan o maaarmasan ng impormasyon ng mga Pilipino para maiwasang maging biktima ng ganitong klase ng krimen. Anong klase Ganda. ng krimen? Oo. John, ito, 15 years ka na reporter. Madalas sa crime stories ka assigned. Alam ko yan dapa-dapa. Madalas ka na nga rin sumasama sa mga operation mismo, di ba? Kwentuhan mo nga kami, paano ba nangyayari yung ganitong mga operation? Pag sumasama ka, siyempre kahit pa paano, di ba, yung... Dapa-dapa, pero si John nakatayo, no? Yung gano'n, John. Tama ka doon, Susan. Actually, parang full circle sa akin to. Kasi dito ko sa unang hirit, sa unang balita, nagsimula as a crime reporter. Talagang suki ako ni Igan, tinatawag ako Oo para nga. sa report. At sinisikap natin na gawin ng lahat para ilabas lahat ng anggulo. Pero ang nakita natin, observation natin for the past 15 years, nagbago na yung tema at itsura ng krimen. Merong talagang gumagamit na ngayon ng mga high-tech na gamit. At Nako, ito na nga, no? scammer? Ang NBI mismo, personal natin natutukan yan, yung kanilang mga na-discover na mga attempts para i-conceal yung identity ng mga scammers. Kaya kinakailangan maging mas matinik yung ating mga investigador at gumamit din ng teknolohiya para labanan itong mga kriminal na ito. Ano masabi, di ba, Igan, yung mga kriminal, Advance. advance sila, di ba? So, kailangan yung mga otoridad din natin. Advance din. Advance din, Mas di ba, John? advanced dapat sila. So ano yung tumatak sa iyo na crime story na ginawa mo? Siguro, Igan, yung 2007, nagpunta tayo sa Catanduanes. Originally, ang coverage natin dapat noon ay bagyo. Pero yung bagyo, lumihis ng landas at eventually nag-dissipate siya. Akala natin, nasayang na yung coverage, tapos na, magpapakapit Wala na, tayo. oo. Pero mabilis lang Igan, meron talagang isang pagkakataon na may lumapit sa EMG van natin, kumatok, humingi ng tulong. Oh. Sabi nila, pwede bang tutulungan yung aking kababayan? So, pinag-isipan ko parang, ano kaya yung problema? Bakit? Oo. Pwede naman sanang ibang tao na lang pumunta. Pero for some reason, ako yung bumaba, Oo. tumawid doon sa Kapitolyo ng Catanduanes at doon ko nakilala si Bonita Baran. Si Bonita Baran yung kasambahay na binugbog sa Quezon City. Matindi yung kanyang inabot dahil hindi lang puro latay ng kung ano ng mga belt, Yeah, basag ang Ah, parang si Elvira gulat. dati. Ang Oo, pinakamatindi natandaan sa ko kanya, siya. Igan, Oo. ito sa Catanduanes ito, no? Pinlansya yung kanyang mukha. Diba? So talaga, at nabulag yung kanyang mata. So, ang nangyari dito, Igan, kaya siya naging memorable kasi nagkaroon to ng Senate hearing, napakulong yung mga suspect, yung kanyang mga amo, at umabot sa Supreme Court, upheld yung kaso. At ang maganda pa dito, doon sa mga pagkakataon na siya naimbitahan sa Kongreso at sa Senado, ay nung mga panahong yun, nakasalang yung kasambahay bill. Same year na ipasa siya, Siya naging at dahilan naging pa. kasambahay law. So, kumbaga yung mga story ang kinocover natin,
eventually ay nauuwi din no, sa mga bagay na hindi natin inaasahan, lalaki pala. Sino mag-aakala na ang bagyo coverage na yon ay mauuwi sa isang crime reporting na eventually ay magiging kapakipakinabang Tapos sa ngayon, masakaraan. nauulit-uli yung kasong pagmamaltrato ng kasambahay, di ba? Elvira. Okay. Bukas na po, Igan, ang pilot episode. Anong kaso ang dapat abangan dyan ng ating mga kapuso sa Pilot. Pinoy Crime Stories? Yes, Igan, Susan, isang 85 years old na babae, lola, ang walang awang pinatay sa loob mismo ng kanyang bahay. Ang twist dito, Igan, ay doon sa investigasyon, ito sinasabi nyo kanina, yung mga pagbabago. Gumamit ang teknolohiya, yung mga original na suspect para ilihis ang Yung pulis, investigasyon. Para palabasin na yung boy ng biktima ang siyang pumatay sa kanya Saan nga to? sa Parañaque. Oo, So, yeah. Pero, ang suspect, ang suspect pala yung living out ng dalawang kasambahay. So papaano na solve to? niligaw. Yes, papaano natuklasan yung katotohanan at ito pa ang Igan, ito eksklusibo. Nakausap natin yung yung boy na nakulong for 2 months. Ba? Dahil sa siya suspect. Dahil siya yung wrongfully accused. Dahil doon nga sa ginawang maniobra ng mga totoong suspect. At malalaman na dito sa Pinoy Crime Stories yung ating panayam sa kanya, ano ang kanyang naging saloobin at naging karanasan sa loob ng kulungan. Yan. Ayan, imbitahan mo na sila dyan para malaman Anong din nilang oras? katotohanan. Yes, mga kapuso, maraming salamat. At ito na nga po, wala nang atrasan, aarangkada na bukas, Sabado 4:45, ang Pinoy Crime Stories. Ito po, ang bagong crime drama ng Pilipino. Kaya po, aasahan po namin kayo, tututo kayo sa tuwing Sabado po ito, ng 4:45 p.m. Dito po lamang sa GMA. Ayun, maraming salamat. Congratulations! Congrats yan. Ayun, papandesal Salamat po. ka, Salamat po. Jan Consulta. Good luck Hindi bukas, mga umabot, Igan. pag hindi umabot ngayon dyan, pwede naman sa Monday. Pero mas maganda ngayon, may ham kasi kami eh. Oo. Oh, asan ba yung ham na yan?